our appreciation and gratitude ho sa pagbigay ho ng pansin ni Tatay Bal. Hindi ibig sabihin po na pag si Dave ay umalis kay Tikram, dala ang pera. Hindi po ganyan. Huwag maglabas ng pera kahit... Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa pera na nasa kay Tekram na para kay Dave D. Umano ito mga kabayan po natin. At sa pagkakataong ito, merong advice po si Kuya Bal Santos Matubang kina Tekram. Kumbaga parang real talk. At sa tingin ko po, mukhang kino-consider ngayon ni Tekram ito mga kabayan po natin. As per doon po sa live ni Tek June. So pag-usapan po natin ito, kung marapat ho ba o kaya tama ho ba yung sinasuggest ni Kuya Bal Santos Matubang. So maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yun, paalala mo na si Kuya July, baka sakaling meron na po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag natin kalimutan, July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos yung ating Facebook page po, pwede nating i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung mainit na usapin patungkol nga po doon sa pera ni Dave na nakalan sa kanyang pag-aaral na galing po sa mga sponsors. Na kung saan ho, yung iba doon talagang suporta po kay Tekram. At yung iba ay medyo nalulungkot din sa nangyayari. Kaso nga lang ho, parang medyo hindi madesisyonan kung ano nga ba ang gagawin sa perang nakalaan kay Dave. Kahapon o kaya nung isang araw, napanood po natin sina Tekram, sina Tek June, at saka si Tek Poren. Parang meron na po silang desisyon kung anong marapat po dito sa pera na ito. Siguro po, panoorin po muna natin sandali. Ito po yung additional po na tawag dito, clarification lang po about po dun sa mga nagpaabot po ng pagmamahal kay Kuya is, di ba ho, napag-usapan po natin the last time is yung mga group po ay mag-usap-usap kung ano man po yung ano po nila. Ang naging concern po kasi doon is paano natin ma-assure yung transparency na yung mismong tao na yon is nagko-confirm or ina-approvean nila yung desisyon ng kanilang founder. Kaya ho, para ho ma-avoid ho yung ganong pwedeng mangyari is yung pong mismong nagpaabot ay sila po ang mag-direct mag-message kay Tatay Ram o Nanay Jack doon po sa kung kukunin man nila o ano man po yung gagawin nila. Kasi mahirap po na may isa lang po magre-represent na ito, yung grupo namin, ganito, ganyan. Paano namin paano yung transparency na kung lahat ba talaga ng member nila is approved? Kasi yung iba lang po yung nagsabi na babawiin, yung iba wala ho tayong response. So para ho magkaroon po ng transparency on that matter is direct ho, no? Yung mismong nag-abot is sabihin kay Nanay Jack o Tatay Ram kung magkano yung kanilang i-validate and then gagawin po kung ano man po yung gusto. Tek June, paano yung mga hindi makapag-message? By default, yun po ay i-hold para po sa pag-aaral ni Kuya. Alright? So, dahil wala naman tayong confirmation about dun sa totoo, dun sa mismong tao, kasi syempre, maaaring yung iba ka-Tekram dyan, hindi na active, kumbaga, or baka hindi na ho masyadong iniintindi yung ganito. So, by default, is i-hold yon katulad po ng ibang group. Ang sabi nila, i-hold nila yung sa kanila. At yun po yung ma-access kapag siya po ay nag-aaral na sa kolehiyo. So, I think yun yung napakagandang pwede po natin gawin ka-Tekram dahil ayaw ho natin na tawag dito baka ano po kasi yung mangyari ka-Tekram sa kung bibigyan lahat. Alam mo yun, mahirap po kasi ka-Tekram. This is for the safety
sa kapakanan ng ano. Kasi yun naman talaga inilaan sa pag-aaral. Pinagkatiwala naman talaga pinagkatiwala. yung kay Ram sa pag-aaral niya. Ngayon, kung may mga magsabi po talaga, mag-message ho kay Nanay Jack. Halimbawa, member man ho ni Lola Dian, mag-message ho kay Tatay Ram. Hindi ho pwedeng si Lola Di lang yung magsasabi na yung grupo ko, ganyan. Hindi ho. Magsabi po isa-isa. Kasi hindi naman ho lahat tawag dito, parang siya yung magsasalita para dun sa kabuuan. Anong pruweba ho namin doon? Ano ho yung aming for transparency? Kasi kung wala naman hong sinabi sa inyo yung tao, by default, i-hold po yun for the school nung bata. Kasi yun naman po talaga ang dahilan po nun, ang purpose nun. Pagtulong nila. Lahat naman talaga yung makatapos siya ng pag-aaral. Totoo lang yung iba nagsabi naman, kung saan mo pwedeng gamitin. Kung pang mission or basta galing dun sa coming from the sponsor. Saan nagbigay? Kasi siya may karapatan talaga dyan. Sila po ang may una pong karapatan dyan. So ayun mga kabayan po natin, so lumalabas po dito, parang nakasalalay po dun sa mga sponsor. Kaso nga lang ho, dapat merong validation. Kailangan sila mismo mag-message kay Tekram kung yung pera anong gagawin, marapat bang ibigay kay Dave, marapat bang i-hold, o kaya marapat bang bawiin. Parang gusto lang po nilang makasigurado na yung magre-request ho ng pera ay sila mismo ang nagbigay. Hindi po pwede na sabi-sabi lang nung kasamahan niya, ibibigay na kaagad. Tapos kung sakasakali doon sa iba na talagang gustong ibigay kay Dave na nakalaan sa pag-aaral, ang dating po ay parang i-hold muna. Tapos kung sakasakali po mag-aaral na, pwede na pong i-access. So yan po ang napanood po natin mula po sa kampo po ni Tekram. So ngayon naman po, puntahan naman natin yung binanggit naman po ni Kuya Val Santos Matubang kaninang umaga. Na kung saan, napaka-real talk po nung sinasabi ni Kuya Val Santos Matubang dito. Siguro panoorin po natin. Salamat po sa mga concern sa batang ito. Salamat po sapagkat kayo po may malasakit kay Dave na mula doon sa pagiging kargador po doon sa Divisoria, sa palengke po, kayo mismo na hindi nyo kaano-ano ay nangangarap na yung bata po ay nakapagtapos. Salamat po sa inyong magandang puso. Yung ina nga walang pangarap. Yung ina at ama ng bata iniwan at walang pangarap. Kayo naman na hindi kaano-ano. Hindi nyo kaano-ano si Dave, pero dahil nga po inaawa kayo, ayan. Nagpadala kayo ng pera. You send money sa bata po. And hindi ko alam kung magkano yung pera na ipon diyan sa kanyang pag-aaral. Ngayon po, yung bata po'y umalis sa piling ni Tekram. Umalis yung bata. Sino ba ang direktor dito, mga kaibigan? O tanungin ko kayo, sino ang direktor dito? Sino ang binigyan po ng pagtitiwala sa pera? Si Tekram po. Siya po ang umampon kay Dave. Siya po ang nagpalaki. At dahil kayo po ay partner ng Tekram community, maraming nagmamahal sa kanyang ginagawang pagtulong, niyakap nyo, pati bata. Umalis yung bata. Hindi pang sabihin pag umalis yung bata, dala yung pera. Aba, hindi po ganun. Walang ganung usapan po sa ating pong pinirmahan. Walang mga bagay-bagay na pag-uusapan diyan. Walang ganun po na pag umalis yung bata, dala yung pera. Hindi po ganyan. Yung pera po ay intact nandiyan. Nandiyan ang pera. Hindi pwedeng bawiin kahit sino. Kahit sponsor ka pa. Yung pera po ay nandiyan po. Inipon para sa bata. Subalit, mayroong proseso. Hindi ibig sabihin po na pag si Dave ay umalis kay Tekram, dala ang pera. Hindi po ganyan. Kapag siya po ay nandiyan sa pamilyang ito, Manalastas Family po kay Tekram, pwedeng mag-function yung ating usapan. Paaralin yung bata. Anong course niyang gusto? Abogado? Engineering? Anong gusto niyang course? May pera. Umalis nga po siya. Umalis si Dave
na walang paalam. Ibig sabihin po, ayaw niyang mag-aral. Ganyan po yan. May gustong bumawi, pikat ninyo. Huwag niyong ibigay po yan, Tikram. Tik John, ni piso, huwag kang maglabas ng pera. Sinasabi ko sa inyo, huwag maglabas ng pera kahit piso. Sapagkat walang usapang ganyan. At yung gustong bumawi po ng pera, magpabarangay muna kayo. Magpabarangay muna kayo. Bago mabawi ang pera, mga kaibigan. Kung nasa bangko po, nasa bangko yan. Ngayon po, ang mag-decide sa pera po ay si Tikram lang, walang iba. Hindi pwede ang mga ninong at ninang, binigay nyo na yan eh. Binigay nyo na po yung pera. Ibig sabihin po, hindi na yan sa inyo, yung pirang yan. Huwag mo nang hanap-hanapin yan, binigay mo na yung pera. Walang pwedeng kumuha dyan. Ang may hawak niyan, yung direktor, yung scouter, yung may-ari ng channel. Siya po ang may-ari ng pera, hindi kayo. Amay binabawi na po ng isang grupo. Pikat ninyo. Ha? Sa grupo ni DC ba yun? Pikat ninyo, huwag niyong ibigay ang pera. Ni piso, huwag kayong maglabas ng kwarta. Hindi na pira yan. Ano ba, nagbigay si DC ng 100 piso. Ay, ipabarangay ka muna. Huwag niyong ibigay ang pira. Binigay muna, tapos babawiin mo. So ayun mga kabayan po natin, napaka self-explanatory po nung sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang. Kumbaga ho, ang hina-highlight niya, nalikom yung pera na yan dahil si Dave ho ay nandito kay Tekram. Hindi lang po dahil kay Dave, dahil din po kay Tekram dahil nagugustuhan yung programa ni Tekram. So ngayon pong umalis na po si Dave, ang dating ay parang mababago po yung usapan. Kasi nga po, umalis na si Dave. Pero kung sakasakaling babalik siya, yung napagkasunduan noon, parang ganun pa rin. Kumbaga ho, tuloy yung pinaglagyan ng pera at kung saan gagamitin. Na sa pagkakaalam nga natin ay sa pag-aaral. Kaya lalabas po sa ngayong umalis na parang wala nang makukuha dapat. Ano po? Tapos sa part po ng sponsor, sabi ni Kuya Bal, dahil ibinigay na yon, hindi na marapat bawiin yon, mga kabayan po natin. Although kung sakasakali raw po na talagang desididong bawiin, pwede naman. Pero idaan daw sa barangay para maganda po yung usapan. So medyo matindi po ang suggestion po ni Kuya Bal Santos Matubang. Ano po sa tingin ng mga viewers po natin? Pwede nyo pong i-comment kung agree po kayo kay Kuya Bal or hindi. Pero alam nyo po ba mga kabayan po natin? Yung sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang na yan, kinoconsider po ni na Tek Jun. Ano po mga kabayan natin? Parang agree sila doon sa sinabi po ni Kuya Bal Santos Matubang. Tek Jun, pakinggan mo yung live ni Kuya Bal, sabi ni Tita Rene. Pinapanood po namin kanina. Actually, siya po yung gusto po namin bigyan ho ng acknowledgement for tonight. We want to say like our appreciation and gratitude ho sa pagbigay ho ng pansin ni Tatay Bal, no? Alam naman po natin na bago pa po magkaroon ng Tekram, andyan na po si Tatay Bal Santos, no? Matubang. At Tita Pina, good morning, good evening po dito Tita Pina. At ayan, dahil po pinapakinggan po natin yung pong mga suggestions ni Tatay Bal, ano? At sa mga di pa po nakapanood, bisitahin niyo po si Tatay Bal. Ayan. So ano po kaya ang magiging final decision po ni na Tekram? Kasi dito po, kahit nagsuggest po si Kuya Bal Santos Matubang, ang masusunod po dyan ay si na Tekram pa rin. So ang tanong na lang po natin ngayon, kung ano ang susundin ni na Tekram at ano ang magiging final po, ano? So yan po ang abangan po natin sa mga susunod na vlog po nila, kung ano ang desisyon patungkol po sa pera na nakalaan kay Dave, mga kabayan po natin, sa kanyang pag-aaral. So abangan po natin yan. Pero pansamantala po, magpapaalam po muna si Kuya July, at maraming salamat na lang po sa mga sumusuporta po sa atin, mga kabayan po natin, mga kalingap, mga supporters po ni Tekram na nagugustuhan na rin po ang ating mga ginagawang pagre-reaction. Maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po yung hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like po. Maraming salamat po sa inyo. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless.
Bye-bye!